Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, katapusang adlaw sa buwan sa Hulyo 2025. Sangan sa akong partner Malu Inocando Tabar nga atong makauban karong taod-taod. Ako si Attorney John Destacamento. Ubanin na sabi ninyo sa usa ka oras nga pagbinalitaay o paghisgot-hisgot sa mga isyu dinhi sa Sugbo o sa atong nasod. Apan sa dili pa ato sang ipadangat kining latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas niya sa atong linya, Ma'am Janina Marte. Good morning, Ma'am Janina. Good morning, Attorney John, og sa atong mga suking paminaw, matong latest weather update. Ang southwest monsoon uhang habagat mao ang nagpasulabi karon sa atong nasod ug wala pud kitay ginabantayan na bagyo sulod og gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug tungod niana ang tibok Kabisayaan kay padayong gyapon makasinati og generally fair weather nga nalay chance sa mga patak-patak nga pagawan pagpanugdog og kilat. Wa pud kitay active na gale warning maong makasinati gihapon kita og hinay ngadto na sa kasarangan na pagguro sa hangin na magumikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadpan diin nato kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nay paghunas unyang alas 8:39 sa buntag ug motaob kini unya sa alas 2:37 sa hapon. Temperatura nato for the next 24 hours naa kini sa 27 ngadto na sa 33 degrees centigrado ug ang atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 6:08 sa gabi. Philippine Standard Time kay alas 8:09 na ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Janina Marte mayong buntag ug daghang salamat. Daghang salamat, Ma'am Janina Marte, gikan sa DOST Pag-asa Mactan para sa imong weather update. Nya arita sa ato ang mga front pages sa mga lokal o mga nasyonal nga pamantalaan atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, no more pasigarbo, suroy-suroy Sugbo. Sa Super Balita, pulis nanulis, nagpaila nga manyakis. Sa The Freeman, 20 peso rice now in Cebu City. Roll out to begin today. Sa Banat News, pulis, kauban, nabalhog sa prisuhan, nang labni og cellphone, nagpabuto og armas. Sa Philippine Daily Inquirer, Bunuan says flood control insertions go unchecked. Sa The Philippine Star, Cheese asserts budget power of Congress. Sa Manila Bulletin, walk the talk, business groups urge Marcos. Ug sa Tempo, cornered, armed robber nabbed after Binondo shootout. Maugad to ang mga dagkong balita nga migawas sa mga pamantalaan lukop nasod. Sa among pagbalik, mga balita nga nahipos sa atong CCTN News and Public Affairs team, among ipadangat kaninyo. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, The place feels good. saving all my kisses just for you. Jody was the girl who lived next door. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't feature what you put in town. Since I kissed you on the lips of wine, the things that bothers me is that like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita.
Nagunas to mga balita karong buntaga natagamtaman sa nasod nga Russia ang magnitude 8.7 nga linog kagahapon ug miresulta kini sa pagkaguba sa mga istruktura. Gipatuman ang halapad nga tsunami warning sa kadagatan sa pipila ka mga nasod sa Asia Pacific lakip na sa Pilipinas. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Hilabihang gigo ang nasod nga Russia sa magnitude 8.7 nga linog kaganyang buntag oras dinhi sa Pilipinas. Naimutang sa Eastern Kamchatka Peninsula ang epicenter kung gigikanan sa mong linog. Diin ana sa gilawmon nga 20.7 kilometers ang pagtayog. May resulta kini sa pagkaguba sa daghang mga istruktura ug nisamot pay noon tungod sa sagunson nga aftershocks. Subsub na ang assessment sa mga otoridad aron pagsubay unsa man ang gilapdon sa mga natalang pagguba ug aduna ba kay mga kinabuhing nakalas. Tungod sa gihulagway nilang megaquake, may issue ang mga nasod sa Pacific Coast ug tagsa-tagsa nilang tsunami warnings. Apil nini ang Indonesia, Japan, Russia ug ang Pilipinas. Gitambagan sa mga otoridad ang mga residente nga mobakwit paingon sa mas taas nga dapit aron magpabiling luwas. Nasinati hinuon sa Russia ang hangtod 4 meters nga tsunami sa pipila ka mga bahin sa Kamchatka. Niresulta kini sa pagbaha sa pipila ka bahin ilabi na sa Severokurilsk, din 2,000 ka mga tawo ang nanimuyo. May patuman ang mga Russian authorities og state of emergency ngadto sa mga dapit nga giigo sa tsunami. Dinhi sa Pilipinas, gipaalerto na sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS ang tsunami alert ngadto sa kapin 20 ka mga dapit sa Pilipinas. Gilaw man hinuon ang posibleng tsunami waves nga naa sa 1 meter. Maong mipaymangno ang PHIVOLCS sa mga residente nga mopalayo una sa kadagatan ug sa baybayon. Isip pagpanagang gimanduan sa Department of Interior and Local Government ang mga LGUs nga ipatuman ng preemptive evacuation ngadto sa mga nanimuyo daplin sa dagat kon coastal areas. Gia Navarro, CCTN News. Samtang Eversley Child Sanitarium and General Hospital diha sa Dakbayan sa Mandawi, dugay nang nipatuman sa zero balance billing. Isip usa ka tambalan ang gipadagan sa Department of Health, libuan na ka mga pasyente ang nakabenepisyo niini. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa ikaupat nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni adtong Lunes, na-highlight ang pagpatuman sa zero balance billing sa 87 ka mga hospital sa nasod nga gidumala sa Department of Health. Usa ang Eversley Child Sanitarium General Hospital nga nahimutang sa Barangay Hagubiao, Mandawi, ang ginganlan sa DOH nga sa pagkakaroon nag-implementar sa zero balance billing. Si Dr. Pythagoras Zurna, ang pangu sa hospital, nagkanayon nga moabot na sa libuan ka mga pasyente ang nakapahimus sa programa. Sa zero balance billing, bisan kinsa ang mamahimong maka-avail. Walay bayad alang sa ward accommodation, apan kung ang pasyente mo pili og private room, aduna na kini bayad. Ay mga laboratory nga mga needs nga dili capable pa sa among facility, amo man ang i-refer. Pero kung naa sila sa hospital, kami na magastuan na kung asa mga mo na ipa-perform ang mga position. Practically, huwag sila magasto yun kung basic accommodation lang naa sa mga ward ba. Pero ang nakalindot lang sa among facility, among basic accommodation sa among mga wards, air condition naman. Ang no balance billing initial nga napatuman sugod ni atong tuig 2011 ug ni atong tuig 2013 ubos sa Republic Act 1060 ko National Health Insurance Act. Ang mga kabus ka pasyente wala na ibariyan subay sa guidelines sa PhilHealth. Kanang mga malasakit, kanang mga programs sa government nga gi-assistance, under na siya sa umbrella gyud sa zero billing, murag integrate na siya tanan sa zero billing. After na mga deductions ani mo come into mga specific nga mga agencies until maabot siya sa point nga wala siya mabayaran. Ang Eversley Child Sanitarium and General Hospital usa ka level 2 nga tambalanan, nagserbisyo sa mga pasyente, nagpuyo sa amihanang bahin sa Sugbo ug syudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo, himuon nga simple ug mahinungdanon tungod sa 25 million pesos nga budget. Usa sa mga kalihukan mao ang caravan sa medical services ngadto sa kalungsuran. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro.
Gibutyag di Gobernador Pamela Baricuatro nga migahin ang Kapitolyo og 25 million pesos alang sa ika-456 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo sunod buwan. Apan nakita niya nga katunga lang ang ilang gamiton tungod kay himuon nilang simple ug yano ang kasaulugan. Suma pa ni Baricuatro nga mas mainungdanon ang ilaha nga pagsaulog karong Agosto diin apil nini ang pagpahigayon og caravan of services ngadto sa kalungsuran. Ang nakalahi nini himuong mas duol sa katawahan tungod kay daghang medical services ang ilahang giandam apil na ang minor ug major surgeries. Suportado kini sa mga LGUs aron pag-abag sa mong kalihukan. The mayors have already agreed to assist us with the medical mission. So this is not just an ordinary medical mission. Na ay surgical. Surgical also. Chongwa is a part. CDU is also part of the medical mission. Buta pag-usab ang ubang mga medical partners aron matagamtaman sa mga nanimuyo ang mas gipaduol nga healthcare services nga mao'y priority agenda ning administrasyon. Matud sa pro bono health consultant ug anak ni Gobernador Baricuatro nga si Doc Nikki Catalan nga testingan nila ang maong caravan of services kay lauman kining ipadayon sa mosunod pang mga buwan. Ilabi na nga gilauman nilang daghan ang buot mopahimos sa maong libreng serbisyo medikal. So in the time you guys have been following up with us, monitoring yung pangita, and but we had to plan it very properly. Kaya logistics is an issue, getting people together is also a thing. So usap sa mga gipangandaman mao ang may tabong-tabo sa Kapitolyo sunod simana nga salmutan sa mga agricultural offices sa kalungsuran aron ikapakita sa ilang mga pambatong produkto. Samtang lauman sunod buwan ang bonus gikan sa Kapitolyo nga hangtod 30,000 pesos alang na sa mga trabahante. Human na aprobahan sa Provincial Board ang kapin 300 million pesos na supplemental budget. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, halapad nga lahugay sa 19 ka municipal police stations sa probinsya sa Sugbo gipatuman sa PNP. Kini ang labing unang reshuffling ubos sa kamanduan sa bag-ong hepe sa Cebu Provincial Police Office. Ang kasayuran ni Hatud ni Arnold Bustamante. Mihimog lapad nga nahugay sa 19 ka mga municipal police station ng Cebu Police Provincial Office sugod karong adlaw, Hulyo 30, 2025. Gihimo ang turnover ug assumption of office sa kampo sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo sa pagpangulo sa hipin nga si Police Colonel Christopher Bermudez uban sa Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Idi Recamara, si Police Lieutenant Colonel Juanito Alaras, mao na karon ang hepe sa lungsod sa Liloan, Police Major Geoffrey Grande ang hepe sa Tuburan, Police Lieutenant Colonel Roel Burlat gibutang sa Balamban, Police Major Calib Sanchez sa lungsod sa Cordoba, Police Captain Phil Restauro sa lungsod sa Asturias, Police Captain John Ace Layog dito sa lungsod sa San Remigio, Police Major Kelvin Roy Mamaradlo sa lungsod sa Dalaget, Police Major Mary Jean Kalunod ngadto sa pinamungahan, samtang si Police Lieutenant Paul Birong dito sa lungsod sa Santander. Gitudlo usab si Police Major Mark Anthony Villanueva sa lungsod sa Dumanhog, Police Major Genesis Aniversario sa lungsod sa Moalboal, Police Lieutenant Kirby Neil Jan Bagnol dito sa Alcoy, si Police Lieutenant Valimir Anton Tabian sa Bourbon, Police Captain Don Blaine Tavares sa Tabugon, Police Captain Dennis Unasin sa Bulhoon, Police Captain Ivis Montejo sa Sugod, Police Lieutenant Francis Rocio Salvid sa Poro, Police Captain Jake Siares sa Madridejos ug Police Captain Abraham Igot sa Ronda. Mato ni Police Colonel Bermudez nga kini ang labing unang higayon nga nakasugat siya sa ingon ini kadaghan nga lahugay dinhi abot gyud og 19 ka mga pulis opisyal nga magdungan sa paglingkod sa 19 ka mga municipal police station. Actually, this is my first time to witness ganito kadaming turnover ng mga chief of police. When I was the provincial director of Sultan Kudarat, isa, dalawa, lang. But this time, 17, I think. 19 chief of police. Pasalamatan ni Bermudez sa mga hipi sa kalungsuran nga nahulipan ilabi na kadto nga daghan og accomplishments sa ilang mga programa sama sa pagkampanya batok sa illegal nga drugas, pagukod sa mga kriminal sa ilang jurisdiksyon. Sa mga bagong hipi nga iyang gitudlo nga mangulo sa 19 ka mga police stations nga ipadayon lang ang ilang nga nasugdan nga mga programa ug misaad siya nga suportahan niya kini sa ilang trabaho ug likayan ang paghimog binuang tungod kay walay luna ang usa ka pulis sa ilang organisasyon. So, rest assured na as your provincial director, I will support you all the way sa lahat ng magagandang ginawa nyo. But then, I fair warning to everyone na walang puwang
ang mga pulis iskalawa, ang mga nagkakamaling pulis dito sa Cebu BPO. Mando niya sa 19 ka mga police station commanders nga gukdo na mga badlungon silang jurisdiction, ipaubos ang krimen ug himuong luwas ang mga mulupyo sa kalungsuran. Yun lang ang inihiling ko sa inyo. More accomplishment, pabubain natin ang krimen, make this community or Cebu province safe. May pasabot tinon si Bermudez nga ang paglahugay niya sa 19 ka mga police station commanders gumikan kini sa kataas sa ilhang nga paglingkod isip hepe sa usa ka lungsod, samtang ang uban nagbase sa kaubos silang performance. Arnold Bustamante, CCTV. Sa atong katapusang balita, pulis nga nang labni og cellphone og nisud sa usa ka furniture shop sa lungsod sa Minglanilla nadakpan. Kini man gialarma nga nagpabuto sa iyang armas. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Nagtingkagol na sa selda sa Minglanilla Municipal Police Station ang usa ka aktibong pulis human nigreklamo nga nanglabnig cellphone misulod sa usa ka furniture shop o usa ka warehouse daing pabuto sa dalan nining armas pasado laona kagahapon sa hapon. Nahitabo ang insidente sa Purok Nangka, Barangay Linaw, Lipata, lungsod sa Minglanilla kagahapon sa udto. Ang nadagpan sa gibong hot pursuit operation mao si Police Staff Sergeant Abraham Quijano alias Brian, 45 anyos, nga residente sa Barangay Tapul sa siyudad sa Talisay, ug ang iyang kauban nga sibilyan nga si Joel Butron Mandras, 41 anyos, taga Barangay Lower Lipata sa lungsod sa Minglanilla. Mato ni Police Major Ariesa Otida, ang hepe sa Minglanilla Police Station, nga nakadabat sila og tawag sa telepono nga nagpahibaw nga dunay armadong tao nga nagpabuto sa maong lugar nga dali nila nga girespondihan. Sa ilang pag-abot wala na ang duha ka mga suspitsado nga sakay matod pa sa motorsiklo apan base sa pamahayag sa saksi nga misulod ang duha sa usa ka furniture shop ug kalit lang nga glabni ang cellphone sa usa ka biktima nga naglingkod lang sa kilid ug daing sibat. Pipila ka minuto sa milabay laing biktima ang mipahibaw sa mga pulis sa maong lugar nga ang duha ka mga suspitsado misulod sabni sa usa ka warehouse duol sa furniture shop ug usa kanila ang miwarawara siyang armas ug gisultian ang biktima nga mga manyakismi. Human sa gihimo sa mga suspitsado milakaw ni og migintang lang og pila ka metros nagpabuto ni sa ihang dala nga armas sa makadaghang higayon. Tungod kay magkanunayan na nga magstandby sa mga dapit ang maong suspitsado, daghan ang nakaila sa mga pulis nga may hinungdan nga dali ni nga darakpan sa mga pulis sa Minglanilla. Si Police Colonel Christopher Bermudez, ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, mibutyag nga dili nila duphan ang mga police personnel nga nakahimog krimen. Din iyang gibasihan ang pamahayag ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7, nga walay luna silang hanay ang susama nga matang sa pagkapulis. We strongly condemn that pangyayari doon sa pulis natin. And of course, sabi nga ni Regional Director natin, walang puwang yung mga ganyang pulis natin. And especially sa amin, hindi natin tinotolerate yung mga ganyan. Regardless kung saan sila na-assign. Especially membro sila ng PNP. Duga ni Bermudez nga nagpadayon pa ang Minglanilla Police Station sa investigasyon kung hubog ba si Quijano atol sa paghimo niya sa krimen. Gisaad sa hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo, gaya ng hatagan ng justisya ang gibiktima sa pulis. Binabalidito po namin yung investigation. Actually, nag-undergo pa po siya ng investigation until now para ma-validate natin. Siyempre, to be fair doon din sa pulis natin. But just the same, we will give justice to, especially doon sa mga maliliit na kababayan natin na allegedly na biktima. Kung mamatun-an sa investigasyon nga nagpabutugyod siyang armas si Quijano, magatubang kinigdaghan nga mga kaso kinisama sa kriminal o administratiba. Yun ang isang tinitignan natin na kung nagpaputok ba talaga siya. According din sa mga complainant na nagpaputok daw, pero pinapaparapin test pa natin kung talagang nagpaputok. So kung halimbawang totoong nagpaputok, so we will file another illegal discharge of firearms against dun sa PNP. Sa nakuha nga impormasyon nga si Quijano sakop kini sa Regional Mobile Force Battalion 7, apan na destino kini sa Police Regional Office 7 isip driver sa usa ka opisina. Arnold Bustamante, CCTV. Mga katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayri 47. Tangkod. Tangkod. Lapas na ganyan. Lapas na ganyan. Sa 8:30. So, pahuway naman sa break sa aming kadiyot. Niya sa among pagbalik-balik atong hisgutan pipila ka mga issue. Please stand by. Hello, Cebu.
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ami Filomeno, tubong ning Lanilla, Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Ami mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako sa Kangit-ngit. Miyembro sa usa ka banda nga mitukar gawas sa nasod. Napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami regular talent sa InTV CCTN Channel 47 ug padayong nagdala sa ngad sa mga Subuanon sa iyang pagkapot ug dugang pang kalampusan. Ami Filomeno, karbo sa Subo. Subuano ni. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya partner nay napilpilan. Naunsa na pilpilan? Oh, kay apil-apilon. Ana to murag ginan ba ha? Oh, Baon. inana. Baon kay Kadzay. Ana no. Kitsa man. Nay napilpilan kay napilpilan di ay. si former presidential spokesperson Harry Roque. Giingon nga gikuanan ni siya gisalikway sa Team Duterte. Mao kana ang pamahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte alang siyang kaso nga crimes against humanity didto sa International Criminal Court. Medyo murag ato makita partner nga na ay pressure nakainitay ning duha kay murag mo explain na sa jikono ni si Harry Roque didto. Kung ako attorney kay mausad ko ano attorney ay kana nakabasa ko murag kung kita ba ka ng sakit mo kay paminaw ng pagkasulti uy bisan payag mo ingon sa una no na mo kay staff mo ingon na kanang kung kasabaan tang murag arang-arang din ining lison tag kasaba kay di kaayo kuno sakit sa dughan. Pero kaniya akong gibasa murag lain man attorney ato gud nang sakit yun yapon. Basta ako balik attorney kay murag kung ako to ba dili mangingon nga bright ano pero pagkasabot sa ta ba makaingon gyud ta nga ay mao di ay. Ako basahon partner ingon siya nga from day one Harry Roque has portrayed himself as the only person capable of defending the former president, motivating the public against me. Kaufman ang nagsultian niya. Oh, si Kaufman. And Kinsa man my ni si team. Kaufman, mao ni abogado gyud. Oh, abogado. International criminal lawyer. Oh, ni Duterte. International criminal lawyer. So, nas Roque, ikaw ba? Oh. Mabitaw, ni-offer ko, wa mo kuno siya na-interfere. Nya, matod ni Kaufman, as it is, neither the former president nor anyone else
in his immediate vicinity is interested in Harry Roque as a lawyer. Huy, Oh. grabe naman ng Sa mga Bisa- ano na yan. Sa Bisaya pa Ba't partner. ganon? Wala na nakakuan oy. Spog na si Harry Mura ko Roque. mura ko na siya kanang gitagak siya balain kay paminaw. Mura kay kanang abi ni mo kamo pa pero dili na. Inana Pero pa. di pa ka na pinakamasakit. Napag yung masakit ana gabi ha. Matod ni Attorney Kaufman nga even kuno si former President Rodrigo Duterte miingon na mismo nga pahununga ragod na si Harry Roque o sa iyang Uy. ipabuhat nga pag-apil-apil. Ay iyara siguro tong storya ay wala man to video. Di mao na iyang giingon. Oh. Kotra man niya ingon siya nga papaulian na lang na dito sa Pilipinas niya paatubanga sa iyang mga kaso. Uy, kuno giingon ni kani i-zoom in ra gud ni Del kani imuha Del kanang adi man kay ni katong sakit kaayo katumang usa may sakit-sakit kaayo gyud to katong giingon kana Del ba i-zoom in ra gud na una Del. Unahon sa tana ang in this corner si Kaufman ana ba? Kana ba Grabe ni i-zoom in uso pag na yun? lagi ng mga boxing. Natural kay Tore kuan man. Kana Del ba? I-zoom in pag yun Del. Liman ka kana ba sakit kay na tabunan nang naong ni Kaufman Del idol ra ba na nimo kay mao ra ba na imo pagawa sa imong pinaka paboritong presidente. Liman ka ana attorney mayon siya ang kanhi presidente ni pahibaw nga si Roque kinahanglang muhunong sa pag-apil-apil aning kasuha ug mopaulis Pilipinas aron atimanon ang iyang kaugalingong mga problemadong isyong legal. Na ako manggani nangita manggani kog kapasilungan diri sa Netherlands ug sa Europe noon nya papulio Kasi ganahan sa dito kay lamin chocolate. Abi na kog friends ta oy. Friends, dili man to ni sila friends siguro boss man to niya. Boss. Ba ang problema ana kanang kung siya nagtuog yun nga friends ning gid sila. So one-sided ra di. Amo sa nakabaw. Ato lang ni mga paghuna-huna. Kunya tubag niya be. Unsa iya Di tubag? pasaka na Del be ato ning basahon Del para kanang balanse gyud ba namo ni ngon butangig S para balan ana ba. I-zoom in gamay be. Ana klaro gid siguro na no. Ingon si former Secretary and spokesperson Harry Roque, ang akong suporta sa legal nga depensa ni Duterte nagpadayon. Walay kamatuoran nga nag-apil-apil ko sa kaso o nga ako nihatag og mga pamahayag nga posibleng makaapekto sa legal nga strategy sa depensa ngadto sa ICC. Di man kaayo sakit. Denial naman na. Near denial. Katog yung una, katong ni ana si Kaufman nga si Roque nagpakaaron ingnon nga siya ra gyud ang bugtong tawo nga kamao nga manalipo ni Duterte. Mura sila ka ng... Basi siya ang moderno nga misaya. Biyan na sila tagapagkuan. Tagapagligtas ng sangkatauhan ba. Pero isa tagabaw ana kay nasad biya. Posible na mo tagabaw. Kay ang mga friends ba yung Duterte kay son of unsa to. Nya, takibaw sa dayo. Di po wa man sad na mahayag ginana si Roque no, pero ningon lang siya nga wa po nagapil-apil ano. Nagapil-apil ko no kay matud pa si Harry Roque nakigmeet ko nig usa ka Dutch lawyer. Nigawas ba ng chikahan. Nay Dutch lawyer. So didto gyud ni taga Netherlands nga lawyer niya. Ang kinisan Dutch lawyer ni chika sad ngadto kang Attorney Kaufman. So in short, ang pagkamarites dili lamang sa mga Pilipino. Apil ang apil mga na sila langyaw. dito. Pero ang ako sa ana ba kung makigstorya man gud ka ana senator kan Lancer kun senator gud. Kung makigstorya man gud ka ana og somebody else Attorney Harry Roque on behalf of someone mura man gud ang dating nga gisugo ka. Ya karon wa man ka gisugo ngano man sad bidabid dili man sad ka Jollibee ngano na bidabida man sad ka diha oy tanawa na ingnan nanon ka ay pag-apil-apil. Di man kay ang gusto niya iyang kasuhan ang Dutch government na pod. Nya ba wa man day siya sugua. Ngano iyang kasuhan kuno kay ngano kuno for facilitating the rendition of former president. Matod ni Attorney Kaufman nga in my opinion that's a crazy scheme. That's a crazy idea. Anong iyon Sa ato pa sa Bisaya, kung ako lang inamaw man nang imo. Inamaw na imo nang nakinahanglan ta sa tabang sa gobyerno sa Netherlands para an atong kliyente. Unya imo na nung awayon. Ako sa dili mo agree sa ako ang kining asylum nga application. Well, Attorney Kaufman, welcome to the Philippines. Dili man gud sa Philippines, sikat ka kung musukol ka sa gobyerno. Nangina ba? Makighagit kag sukmagay sa chief PNP.
Makighagit og videoke. Nanasan Videoke showdown si Gadon og si di ba? Si Gadon og si Katning Kuan. Kinsa man to iyang Ayaw gid mo pagpaalig-alig og hagit-hagit og videoke basta taga Cebu ha kay na. Makuan gid mo. Kuan ra ba ni? Diba? Songer ra ba ni ako ang partner diri? Unya ingon tinuod sa siguro to ni okay. Ni klaro magkintahay si Roque na ang iya ra kunong tumong nga matabangan si Duterte pauli is Pilipinas ug nitanyag kuno siya dugang legal remedy gawas sa ICC subject to the approval of the former president and his family. Pero lagi attorney Harry wa man lagi kuno kasugua lagi pag apil kay mapilpilan. Ninsya ayaw ko ninyo pasahinli kung for devising remedies nga papauliwan ng presidente nga buhi. Walay ingon ani nga idea nga mahimo nimong tawgon nga inamaw. Siya, no such idea can be characterized as a crazy scheme. Unya mo pagay pagsulti nga crazy scheme niya. Paunsam na nimo. Siya, in fact, the Vice President acknowledged that we have discussed the domestic legal remedy on numerous occasions and I have deferred to VP's decision to hold the domestic legal remedy in abeyance pending the outcome of the interim release. So, nagsabot na dahil sila. Karon ingon siya kanang si Roque mura magniko nayayay na naman siya. Ad hominem attacks and other forms of character assassination have no place in the legal profession and any decent society. Di man na ha? Ganahan ra ba kay mug mga ingon ana? Unya kung kamo day matimingan may din halamagi ad hominem ko ma. Depende lang lagi kung ikay makapabor. Karon ay advice si Attorney Kaufman ngadto kang Attorney Harry Roque pod. Advice na lang nako nimo Sir Harry no nga imbis nga apil ka diri mo tabang ka namo diri nga wa man ka namo kuan na wala man ka namo pangayo ang imong tabang kay kini ICC well within my expertise man. At iutda na lang na imuhang kuan imong energy anha sa pagdipinsa anang imong pag-appeal sa pag-deny sa imong pagka-refugee status kay that's a status which he would have been happy to jettison if someone would be prepared to employ him. So matod ni Harry Roque kay kung imo kung kuhaon ana pwede sad ko nga mo abogado nimo. Of course marag makakita ko nga naay murag tinge of sarcasm on the part of Attorney Kaufman. Pero mo na ana lang kay gidinay ra ba na imong application murag for asylum. So unahan na lang ng imong kaugalingon og salbar. In other words, kaysa mag-apil-apil ka na mo dire. Uy, grabe yun. Sakita sa manulti attorney. Uy, mana ka. Di man na sakit kay. Man sa kagihal. Unahan yung sig apil-apilan ng amo. Tinuod sa bitaw, you cannot give what you do not have. So, unsaon man nimo pagtabang kung ikaw mismo na sa bingit ng ikaw sad mismo tabangonon. But there's wisdom in para ako katong advice kung tinuod man to nga nay advice nga muuli na lang si Harry Roque no. Kana na lang untay ang buhaton kaysa magsige siya pangita dito. Di mo di lagi siya pwede mo uli. Nasi Tore is waiting pod. Di nganong di man ko pwede mo uli. Nganong mahadlok man ko mo uli nga kuan man ko kining wa man ko isa. Awa de siya sad wa ko isa oy. Di ko guilty ana. Pila ra tubag ana sa kong court. Adi ay. So ko isa. Okay ra mo pa uli. Kung ako ana ang pauli ko kung wa ko isa. Ay uli na lang ato ay. Ay lang dira anong pamugos man nato ang atong kauglingon kung di nas laganahan nato. Kining you can imagine partner ikaw traveler man jud ka. Pilay magasto ngadto. Labi na Europe pa. Pila kay gasto nimo kada adlaw? Wala pa atog Europe. Ang akong naadtuan nga Europe kana ra restaurant des kasambagan. Ang pangan Europe. Mabarato ra man. Barato ra. Pwede ra kuan. Pwede ka kung mag-taxi ka, mga di ra pud ka abot 100. Ikan diri. Binuang na imo. Tanawa nimo na may Europe nga restaurant good. Inana siguro bagga gyud siguro kay ni og kuan kining gitipigan nga pitaka si attorney's fees adoy ikaw ba attorney's fees mao gani as a lawyer daghan biya mong kwarta kay di oy inig kuan bayan na inig appearance na binay bayad inig dawat na binay bayad depende kung kinsa imong gi-appear kinsa imong kliyente but no lawyering is not a money making venture ay naman lagi ko uban na ilan lawyer dato naman kayo from lawyering ba kanindot ana gud kanindot ana
So muna ang issue karon partner, papulion lang in town. Ambot karon wala pay comment ang side nila ni Vice President Sara Duterte o kung unsa man gani, but mauna ko nga murag nag-away sa bukog ang duha ka mga abogado kay ang usa legit nga abogado, ang usa sad gusto mo tabang pero di sad patabangon kay murag nang himasok na kuno sa iyang murag nang himasok na sad ba niya kining basig madiskaril kuno ang strategy sa kampo ni Kaufman nga mao lagi to nganong gusto man niya yung pakasuhan ang Dutch government nga imbes nga makig-alayon sila sa gobyerno sa Netherlands kay netong kliyente na adiri kay para musugot sa atong mga hangyo nya imo na mahinoong antagonistic na mahinoong ka sa Dutch government imong kasuhan so murag narong tadihang dapita matud pa ni Attorney Kaufman mo to ni ana si Attorney Kaufman should he lefa ana kay ay siga apel kay ako ra ni pero tinuod sad no kana bang naman ay panultiun nga too many hands unsa gina spoil the wow too many cooks too many cooks hands day too many hands spoil kay hugawan wa nang huga nang hunaw ana too many cooks di ay so spoil the broth no, but what if dili sabaw ang giluto kundi too many hands spoil the broth to you by pauli na dire ay na sige kiyat dira kay gisapot ng abogado ni Daddy Diggs ni mo oy then of course kung ako sa nasa position ni Attorney Kaufman I think no nagkuan ni siya naglungot kay unya ni ana man siya nga kung kanay ayaw mo anang mga league ad hominem o kanang character assassination kay wa nay luna sa legal profession o any decent society ingon si Attorney Harry Roque labi na kuno kung kini padung sa mga tao who have not as I said earlier interfered in the case so maato pananghunaw sad siya nga kanang wa ko nag-apil-apil pero kung wa ka nag-apil-apil ngano laging nasakit si Kaufman mao gani partner isa na kaingon nga sensitive lang siya feelings ingon siya akong panawagan as a person ano siya akong panawagan ni Attorney Nicholas Kaufman undangan na ning kanang kuan mo kuno put an end to this blame game and simply channel his time and energy to bring the former president home alive to make the Filipinos the happiest persons on earth. I hope this puts the record straight. Pero unsa man say makuha ni Kaufman ako lang klaruhon. Manginaot ko nga si Attorney Kaufman undangon na iyang patakag pamasangil unya iyang ibubo ang iyang panahon sa pagpauli sa presidente nga buhi aron mahimong labing malipayon ang mga Pilipino sa tibuok kalibutan. Saom na nimo. Kaya siya bilin sa kantos Netherlands. Sakit man sa kay tinubugan si Kaufman Attorney ano siya? Unsa man sad? Ingon siya Duterte nor anyone else in his immediate vicinity is interested in Roque as a lawyer. Neither Duterte nor anyone else ingon siya. Si Duterte og bisan kinsa sa iyahang palibot. Sa ato pa sa iyahang mga pamilya? Dili interesado ni Roque as a lawyer. Unsa man gyud ilang interest ni Roque oy? Lagi before interested ba ato sila? Mao na lagi karon. So, muna ang inong nagkaroon, nagpaabot ra bata sa September kay murag ang next nga development atong kaso ni former President Rodrigo Duterte dito sa ICC is nakatong confirmation of charges karong September. Sa tan-aw nato kung unsa unyay mga additional pang updates ana partner sa ila. But for now, mao sana nga to ang issue kabahin sa panagbangi sa duha ka mga abogado o ambot lang abogado bagay ni si Harry Roque or nagpa-abogado lang at this time ingon man si Attorney Kaufman nga wala kuno siya ginid ang iyahang kuan legal advice at this time nga ari ta partner isa doon ang Roque isa to nang aminaw sige padayon natin so naibag-o nga resulta sa survey sa Okta Research na sad nya ni saka kuno ang ratings ni Presidente Bongbong Marcos sa second half of the year. So that's from April, May until June. Samtang ang ratings ni Vice President Sara Duterte mi kunhod, mi ubos. Kini nga survey partner sa Okta Research, non-commissioned survey ni siya sa ato pa walay nagsugo sa Okta, murag in-house survey sa Okta,
Pero ikaw partner, tuo ka nga in-house survey ni mga ani. Gasto But na ba lang, na survey? Ang pangutana mo to pabasad ka ang mga politiko ani mga survey nga katong paglas na survey wa man nagkadimao ang Duterte nakuha ang tulo na himong Duterte 7. Oh, grabe ko to silang explanation na to. Mo kanimo kadto. Pero unsa man mura wa na swak sa ilahang mga kining pangagpas sa ilang mga survey kay bisan pag sa margin of error okay lang unta ma-consider na to ko within the margin of error. Ya kanang Looy, margin of error. Oh, di ba plus minus na siya? Statistics naman niya, makuyawan na gyud ko ani. Dis ko na plus minus naman na partner. Oh, then karon sa survey nga gitawag og tugon ng masa. Kanus ani gi-conduct July 12 to July 17, ang Okta Research miingon nga ang trust ratings ni Presidente Bongbong Marcos misaka ngadto sa 64%. 4 percentage points ni siya gikan sa 60% niadtong first quarter. Samtang ang trust rating ni Duterte or ni Vice President Duterte gikan sa 58%, mikunho dito sa 54%. So, unya, sa may pasabot ana. Sa may pasabot ana. Puto, unsay pasabot ana partner? 64, 54, 51, 57. Ang tanong, kinsay nagpa-survey? Non-commissioned survey. So, ang Okta Research lang. Okay. Pero kani man lagi. Na mga comments ito akong gibasa. Kanang Okta Research, kanus ara man na SWS ug Pulse Asia amo ang tuuhan. Pero unsaon man sad nato nga mao gani ni ang among ang ako jong isulti ani sa akong mga estudyante partner no sa communication kaning when it comes to survey nga dili magpatuyang og karga ani mga balita nga survey especially if kining dili nimo ma-verify kung dili na siya established nga pollster or polling kining kuan bitaw polling na gyud na reputation firm kuan gyud pero mao lagi murag na those kanang survey firms took a hit after the results of the last elections. Kay murag wa may nakatagna. Ang naa sa bottom, ang naa ngadto sa rank 17 naabot naman sa rank 5. So mao na partner. Ang kuan ako noy survey. So well, maybe mas daghang Pilipino karon ang nalipay sa performance ni Presidente Bongbong Marcos. I don't know nya human sa iyahang State of the Nation address. Ambot na kung mas nisaka ba ni ang ilahang ang ilang trust ang ratings o performance rating sa presidente, pero kung unsa man gani na depende sad sa kolor kay wa sad ta kahibaw basig ang mga ang dili sad to mga kontra sa presidente ang na timingan nga nasurvehan. Ala, unsa man sad nimo or may kinsa man to nakapabor dire are mo dire kay kamo among surbehon na sa din ana. Di man kay random na di ba supposedly. Yeah, actually. Kay and para dili gyud ka kaingon nga kanang on the dot gyud nga kuan gyud ni kay sampling spiller na kabuo ko niya ang reputation niya mo ingon ang uban ha wa mo kay bawo ana unya ang uban sad kay nagyud siya na siya margin of error but motawag sad kog nasad siya margin of for manipulation. Kay kana bitang mga radio stations kung kabaw sila nga ating survey mag-campaign man sad sila na kanang na may reward nimo tagaan kag bugas basta minaw ka, inana ba? Grabe bitaw, kana taga grocery, so kana sang sa politika, na si mo uban mo ingon nga adto focus ani nga mga barangay kay mao ni ang survey area. Nga inig kahuman mo yung kasi mga leader inig nanay mag-survey dia pay baw ami kay para ato sang kuanon. Di ba? So may magkakita ta sa profile sa mga respondents kay para kuanta maka investigate sa pagka-random. Bitaw sad. Kung nakay profile mana ka. Ingon random. Wala man lagi ni profile. So mo na wala gyud ta. It's either you take it or take it or leave it. Leave it. Depending on asa na sad ka nakaposta. Mao gyud partner kay paita na gyud. Di ba? Okay. Yeah, nindot pa unta to hisgutan lagi ang gatong mga budget insertions nga miingon si Senate President Chis Escudero nga demolition kuno siya na demolition job against him. Ay nakitaan ang mga ingon ana. Nganong naabot naman ning sa mga video niya kay bawo na mo 1 + 1 = 2 kuno mao siya. Iyang interview. Banga ra ba may pero wa man iyang anli partner dili gyapon isog. Para nako ang tinuod nga isog kanang dili ka na padong-dongog, paligas-ligas, nganli dito.
Ano ba? Gingnan man, ayan tubag. Pangutana siyang Karen Davila. Oh, kinsa man yun ni. Alam nyo na yan. Kay 1 + 1 = 2. Nganong na may video. Ya dito pa sa kamera. Dili, mawagtang atong bilib gamay na. Kay og inguna na. Kapay na wagtang ang bilib. Nya, onan tay oras. Kani atungan lan, masabantang ati inday, ug maglapas-lapas ta. Dayem tamhadlok. Humana gyud ang kuan, Julio. Ara si Donya. Oh, di ba? Atay padangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Kinaya sa tao nga dili makuntinto kung unsay ana kaniya. Mangita pagyud siya og mas labaw, mas nindot ug mas daghan. Ang balaang kasulatan nag Okay, murag na ay gamay problema ang kuano ato ang ungot ato ang kuan ato ang airing sa pulong ug kinabuhi ugma na lang ato nya nang ipatarong sad palihog dal kanang imuhang computer din ha ipatan-aw na daan kay ug muungot pag ina ugma ang kang tatay nga pulong ug kinabuhi basig maapil tag so ikalunis na partner kay Sabado pa man ugma. Dili oy tomorrow. Oh, Thursday. Excited masyado. His got magit ang first Friday ugma na. Kani just attorney Harry Roque. Sige, so mo to'y nagtapos tong programa. Unya magpasalamat ta sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabart, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. Kita tagbalik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello